Alright guys, welcome back. Sa pagkakataong ito, hindi naman yung katulad ng mga nakaraang videos na na-upload ko na nagpaliwanag tayo tungkol sa mga batas, sa mga krimen. Kasi may mga i-upload pa ako na ganun, pero nag-aaral pa lang kasi ako ng vlogging, ng editing, at naiiwanan na ako ng mga nangyayari siguro, I guess. So, gusto ko lang magbigay ng opinion tungkol dito sa nangyayari sa Pilipinas, particular na nga dito kay Senator Marcoleta. Alam niyo si Marcoleta, magaling na abogado yan, miyembro yan ng INC. At alam naman natin na bahagi yan ng grupo ng mga Duterte. Supporter talaga yan ng Duterte. No? Hindi natin alam kung bakit at kung paano, pero ang alam lang natin, politically inclined siya na sumuporta palagi sa mga adikain ng Duterte. Ano? Yun ang basa ko sa kanya at yun ang tingin naman natin, I think, ng karamihan sa atin na anti-BBM siya at siya ay maka-Duterte. Pero panay banat niya, panay, kung mapapansin niyo sa mga hearing, sila yung mga kakaiba kilos dun eh. Sila yung mga nagde-delay dun eh. Like yung pinasinalpak nila sa Gutesa, bigla-bigla, wala man lang yung courtesy sa chairman eh. Sinalpak nila yung bigla-bigla at nagbigay ng mga testimony na siya pa nagbibigay ng papel. And yet, biglang hindi makita si Gutesa at nag-retract na nga daw ngayon. So yung mga bagay na yun, magtatanong din ng mga taong bayan, no? Paano nila nakuha si Gutesa at magsalita ng ganun tapos biglang nawala at atras, di ba? Marami ka tuloy pwedeng isipin, marami kang pagdudahan, pero lahat ng yan, politically motivated lang. Yan ang tingin ko dyan. Alam mo, kung talagang gusto nila ng transparency, maging totoo sila. Alam mo si Marcoleta, marami siyang kailangan ipaliwanag. Tulad ng ganito. Nag-release ng show cause order ang COMELEC. Kapag may show cause order ang isang tao, ibig sabihin na pag-aralan niya ng COMELEC at nakitaan nila ng probable cause, may prima facie yan. Ngayon, yung probable cause na yun, na nakita nilang sapat para magbigay ng show cause order, kailangan sagutin niya ni Marcoleta. Kasi yan, pwede siya makasuhan ng criminal case at ng civil case. Kasi yung criminal case yan, maaaring nilabag niya yung Omnibus Election Code. At ganoon naman dahil nakaupo yan, pwede yung civil case dahil maaari niyang nakalabag din yung Code of Conduct of Ethics and Standards ng mga naglilingkod bayan. Ano? Kahit sa abogado, may mga codes of ano yan eh, ethics, ano. Kasi dun sa inaano ng COMELEC, yung SALN niya, yung Statement of Assets, Liabilities, and Network niya, hindi tumutugma dun sa pinasa niyang SOSE o yung Statements of Contributions and Expenditure. Yan. Yung SALN, ayun yung network niya. Ang alam ko, nilagay niya dun nasa 50 million pesos ang buong network niya. Pero yung SOSE niya, lumalagpas 100 million. So lumalabas, gumastos siya sa kampanya ng higit 100 milyon. Paano mangyayari yun kung ang kakayahan mo lang ay 50? Di ba? Kasi tandaan ho natin, ang mga kandidato ay may limitasyon para gumastusan ang bawat isang botante. Ano? Bagamat yung halaga na yon ay masasabi nating maliit na dahil ang batas na yan ay ginawa ilang dekada na at hindi na siya tumutugma sa halaga ng piso ngayon. Kasi noon, maaari ang piso ay malaki ang halaga, kaya sapat yung ganong halaga sa bawat botante. Pero sa ngayon, kahit i-times 5 mo yung halaga na yan sa isa, kulang pa rin. Kasi yung transportation pa lang ng kandidato sa bawat lugar, malaki ng gastos yan eh. Diba? Siguro kailangan din nilang bisitahin at rebisahin yung batas na yan. Ano? Ngayon, hindi tumugma yung SALN niya at SOSE niya. No, kaya nagkaroon siya ng cause of order. Kailangan niya ngayon mag-file ng affidavit, counter affidavit. Ano? Kailangan niya doon patunayan, ipaliwanag bakit hindi siya dapat managot dahil lahat ay kaya niya ipaliwanag at walang pagkakamali sa kanyang statements at lahat yun tama. Bagamat may sinabi rin siya noon na meron siyang anonymous donor, ano? Well, kailangan mo ipaliwanag lahat yun. At karapatan ng mamayang Pilipino na maintindihan ano nangyayari at saan nanggagaling yung mga halagang yan. Kasi kung may anonymous donor ka, maaaring may hidden agenda yan. Malamang may hidden agenda yan, pero kailangan nila ipaliwanag yan sa taong bayan.
Ano? Kasi yung civil case naman yan, kasi nakaupo yan eh. Ano? Matatandaan niyo sa Governor ERRs ito, yung hatulan siya na hatulan siya na lumagpas ang kanyang gastos sa itinakda ng batas para sa kampanya, itinanggal siya sa pwesto. At yan din ang maaaring mangyari sa mga taong sumobra at dapat mangyari sa mga taong o mga kandidatong sumobra sa nilimatan ng batas o itinakda ng batas para gastusan mo yung mga botante. Kaya gaya ng sabi ko, bagamat maliit siguro ang halaga ngayon noon kumpara sa taon na ginawa yung batas na yun, hanggat hindi nababago ang batas, yun pa rin kailangan nila sundin. So, kung malaki ang nagastos niya kumpara sa kakayahan niya, malaking question yun na dapat niyang ipaliwanag. So, banat kayo ng banat sa gobyerno, banat kayo ng banat kay BBM, banat kayo ng banat sa proseso sa Senado ng pag-iimbestiga. Pero yung sarili niyong bakuran, napakadumi, kailangan niyo munang linisin. Kailangan niyong ayusin. Kasi sa totoo lang, yung hearing naman sa Senado, ang nagde-delay din naman yan, yung grupo nila Marcoleta, kung papanoorin yung maigi, delay naman talaga nila. Isipin mo naman, saan tayo nakakita? Naghahanap tayo ng katotohanan. Naghahanap tayo ng sagot. Pero, yung pwedeng sumagot, yung mga diskaya, pinoprotektahan. Gusto nila gawing witness pa. Ilagay sa witness protection program. Di ba? Kailangan yan, alamin natin punot dulo. Lagi silang tinutumbok, si Gutesa lang daw ang nakapag-connect kay Saldico, kay Romualdez. Bakit ba ang idea natin lagi is ang dulo nito is si Romualdez? Bakit di natin ilatag lahat at pag-aralan? Tingnan natin saan tayo dadalhin kung sino talaga tinuturo. Ngayon, tinuturo nila si BBM. Bagamat, kung iisipin natin, si BBM nag-open ng anong yan eh, ng investigasyon na yan eh. Hindi ba? Sabi nila, weak si BBM. Weak si BBM, pero sa dami ng mga nakalipas na presidente at mga politiko, kung weak si BBM, kasi I doubt, hindi ako naniniwala dun eh. Kakaibang strategy nito ni BBM. Hindi ako suporta ng kanyang strategy dahil bagamat mahilig tayo mag-aral sa politika, graduate tayo ng political science, nag-law school din tayo. Pero minsan hindi ko maintindihan ang strategy ni BBM. Pero ito lang na masasabi ko. Sa dami ng politikong lumipas na at umupo, si BBM pa lang ang nakapagpasugod sa KOJC para hulihin si Kibuloy. Siya lang din ang nakapagpahuli sa presidenteng Duterte, sa dating presidente, na talagang dinala sa ibang bansa. Kasi in 1986, people power yan, ibang usapan naman yan, ibang level yan eh. Pero ito talaga, makikita mo yung political will eh. No? Wala namang rally sa labas pero gumalaw eh. No? Ang ayaw ko lang talaga kay BBM at di ko rin maintindihan, yung paghuhugas kamay. Hindi ko maintindihan bakit sasabihin niya na wala niyang utos yun. Yung mga nangyayari, hindi pwedeng sa isang presidente, hindi mo alam ang nangyayari. May kumpas lahat yan eh. Kaso nga lang, hindi ako kumbinsido na si BBM ang mastermind ng flood control na to dahil hindi naman to ginawa nung isang taon lang eh. Na-discover ang mga kapalpakan ngayong administrasyon niya. Pero marami ang na-release na pondo at maraming nagawa taon pa yung mga nakalipas na administrasyon. Hindi siya ang nakaupo. Pero siya ang nagpabukas ng investigasyon. So, naniniwala rin ako na talagang naghahanap to ng katotohanan. Bagamat maraming duda, maraming inis dahil syempre sa mga nangyayari, kailangan siguro kalmahin natin sarili natin. At kailangan yung mga bumabatikos, sagutin muna nila bakit sila mismo maraming questionable katulad nila ni Marcoleta, kundi si Escudero. Yung mga salin nila, hindi makatarungan sa taong bayan na hindi nila ipaliwanag yan. At di nila pwede sabihin politically motivated yan dahil sila ang gumastos niyan at sila ang gumawa niyan. Hindi pwede dahil opposition kayo, hindi kayo pwedeng imbestigahan dahil
sasabihin nyo, pinag-iinitan kayo. Eh kung gano'n naman pala, di lahat na lang opposition gagawa ng kung ano-ano. Kasi pag inimbestigahan sila, pinag-iinitan sila. Tandaan ho ninyo, kahit kaalyado ni BBM na iimbestigahan niya yun. Ultimo ang mga Villar sa Prime Matter, pinaiimbestigahan. At tumakbo ang Villar sa ilalim ni BBM sa alyansa at kasama pa sa majority block ng Senado. So doon makikita mo yung political will na nangyayari ngayon sa Pilipinas. Susunod ko pong video, ipapaliwanag ko naman po ang aking take tungkol sa pinagsasabi ni Amy Marcos. Yung po ating next, bago ko i-upload yung iba kong mga video tungkol sa mga batas at sa aking daily life dito sa Amerika. Maraming salamat po. Sana pabalik po kayo.